Totoong Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ang oras natin alas 5:02 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Abril taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Morning amigo, kami ngayon ay nandito sa lugar ng Barangay General Lim. Dito mismo sa isang covered court dito, Orion, Bataan, kung saan magsasagawa tayo mamaya ng medical mission. Alam mo, napakarami ng mga preparations dito tulad po ng mga paghahanda para mamaya. So antabayanan niyo po yan mga kasambahay. Bataan ito, Orion, Bataan, amigo Sherwin. Kayo naman po, anong balita nyo dyan? May LPA tayo, di ba po? Hindi pa ba umuulan dun sa lugar mo dyan sa Calamba? Ay, wala naman. Maayos naman, Ani, yung ating panahon. Wala naman pag-ambon at maayos din ang ating naging biyahe kanina. At antabay tayo mamaya dyan sa isa sa gawang medical mission sa inyong lugar dyan sa Bataan, Ani. At siyempre makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Perry Hall, Maryland, USA para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat amigo. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaking at makabuluhang balita ngayong araw. Totoong Balita ngayon. Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na aabot sa danger level ang heat index sa 4 na lugar sa bansa ngayong araw ng Martes, unang araw sa buwan ng Abril. Pinakamataas ang inaasahang mararanasan ng heat index sa Dagupan City na aabot sa 46 Celsius. 43 Celsius naman ang mararamdaman sa Iba Zambales at Virac, Catanduanes, habang 42 Celsius sa Butuan City. Sa Metro Manila, posibleng umabot sa 37 Celsius ang init sa Pasay at Quezon City. Kaya't pinapayuhan ang publiko mag-ingat laban sa heat stroke at iba pang sakit na dulot ng matinding init. Totoong Balita ngayon. Ipinahayag ng isang House Prosecutor na hindi kinakailangang humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo laban sa kanyang sarili kaugnay ng Article 1 ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay House Assistant Majority Leader Bel Zamora, sapat na ang mga testimonya at ebidensya upang patunayan ang kaso laban kay VP Duterte na kinabibilangan ng umano'y pagkakasangkot sa pagkontrata ng assassin at planong pagpatay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Inamin ni Zamora na ang mga pahayag ni VP Duterte sa isang press conference noong nakarang taon ay magsisilbing pangunahing ebidensya. Ang House Prosecution Panel ay patuloy na nagsasagawa ng mga paghahanda at mock trials para sa inaasahang paglilitis. We have testimonial, we have documentary evidence, and it's the mere fact of saying those things that the Vice President is charged under Article 1. So hindi po natin kailangan na mag-witness ang Presidente, ang First Lady, ang House Speaker para mapatunayan na nagkasala ang Vice President under Article 1. Totoong Balita ngayon. Naniniwala ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso ng kanyang kliyente dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa man sinimulan ang investigasyon. Iginit din ni Kaufman na may compelling argument
ang kampo ng mga Duterte na sapat para ipawalang bisa ang kaso bago pa man umabot sa paglilitis. Naniniwala din siyang papanigan sila ng hukom sa pre-trial hearing sa September 23. Binatikos naman ni Kaufman ang pagkakaaresto at mabilis na paglipat kay Duterte sa The Hague, the Netherlands, na tinawag niyang isang kidnapping at extrajudicial rendition dahil hindi ito dinala sa isang hukom sa Pilipinas bago ipadala sa Netherlands. Hataw Balita ngayon. Ibinahagi ng isang netizen sa isang post noong March 30 ang pagdating ni Elizabeth Zimmerman, ina ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, the Netherlands. Sa caption ng larawang ini-upload ni Mary Grace Castillo Jr., mababasa ang mother ng ating Vice President, Madam Elizabeth Zimmerman. Bukod dito, ibinahagi rin niya ang kanyang larawan kasama ang pangalawang Pangulo na nag-iwan din ng mensahe sa kanilang mga taga-suporta. Sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagse-celebrate ng kanyang birthday at nagpapakita ng suporta ang mga kababayan. Ang pamilya po namin ay taus-puso pong nagpapasalamat sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutan na meron pong lesson sa nangyari ngayon sa ating dating Pangulong Duterte. At ang mahalaga ay patuloy natin na hinihingi at dinidemand sa ating gobyerno ang transparency, accountability, peace, and security. Maraming salamat. Patuloy po nating mahalin ang Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Simula April 4, ipadadala na ng Commission on Elections sa buong bansa ang mga automated counting machine o ACMS para sa eleksyon sa May 12, 2025. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, matatapos ang deployment sa May 5 habang sisimula naman ang final testing at sealing ng mga makina sa May 6. Samantala, ang official ballots ay dideploy sa April 20 kung saan uunahin ang malalayong lugar tulad ng Bangsamoro, Caraga at Batanes. At all costs, lahat ng balota at lahat ng makina ay dumating on or before May 5. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang ayuda sa Kapo Sangkita Program o AKAP sa kabila ng nalalapit na eleksyon 2025 dahil maraming Pilipino ang umaasa rito sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi basta-basta maaaring ihinto ang ayuda lalo na tumataas ang bilang ng nagugutom sa kabila ng iba pang social assistance programs. Samantala, ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang ipatigil ang AKAP na tinawag nilang isang anyo ng pork barrel. Ang AKAP na sinimula noong 2024 ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang hirap sa buhay dahil sa kawalan ng trabaho, kalamidad o iba pang suliraning pang-ekonomiya. Hindi po ito mapapahinto agad-agad ng administrasyon. At mas marami po siguro mga kababayan natin ang mag-aalma. Lalo na kung nasanay na po silang kumuha ng ganitong ayuda para po ipantawid sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hataw Balita ngayon. Simula bukas, April 2, ipatutupad na ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang hanggang 10 pisong dagdag singil sa pasahe ng LRT1 para sa stored value ticket holders. Magiging 16 pesos ang minimum at 52 pesos ang maximum na pasahe, habang 20 pesos hanggang 55 pesos naman para sa single journey tickets. Ayon kay LRMC President and CEO Enrico Benipayo, kinakailangan ng dagdag pasahe upang ponduhan ang maintenance, upgrade at expansion ng LRT1. Samantala, sinabi ng Malacanang na hindi na maaaring pigilan ang taas singil dito dahil dito ay nakasaad naman sa kontrata ng LRT1. Kundi po ako nagkakamali, nabanggit po ito na matagal na po dapat nagtaas ng presyo pero hino-hold po ito para po sa ating mga commuters.
Pero tignan din po natin ang sitwasyon kapag kasama po kasi ito sa kontrata at hindi po itinupad o natupad ng gobyerno, mas magkakaroon po ng malaking problema ang ating mga commuters. Hataw Balita ngayon. Isang espesyal na komite ang binuo ng Department of Transportation upang muling suriin ang Public Transport Modernization Program o PTMP at tukuyin ang mga issue kaugnay nito. Inatasan ng task force na kumonsulta sa mga stakeholder, suriin ang kasalukuyang estado ng programa at magsumite ng rekomendasyon sa loob ng 1 linggo. Kasabay nito patuloy ang transport groups tulad ng Manibela sa panawagan na pahintulutan silang mag-renew ng kanilang provisional authorities matapos ang isinagawang transport strike noong nakaraang linggo. Hataw Balita ngayon. Dahil naman sa pagtaas ng presyo ng bawang sa merkado, pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibilidad na pagpataw ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kakausapin muna nila ang mga importer upang alamin ang tamang presyo bago ipatupad ang MSRP. Samantala, tiniyak ng DA na patuloy nilang palalakasin ang lokal na produksyon ng bawang upang mabawasan ang pagdedepende sa imported na supply. So yung garlic ay pinag-aaralan na ngayon ng DA kung paano ma-address yan at mas mapababa pa yung presyo niyan dahil imported yan eh. 95% ng garlic sa palengke natin is imported. So madali natin, i-control natin yon. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng Bureau of Immigration sa mga law enforcement agency at mambabatas ng mas maigpit na pagbabantay at legal na aksyon laban sa mga dumadaan sa backdoor ng bansa. Kaugnay ito ng repatriation ng mga overseas Filipino workers o OFW na nabiktima ng illegal recruiter at pinagtrabaho bilang scammer. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Joel Biado na bagamat walang specific na batas laban sa illegal exit, ngunit maaari namang masampahan ng kasong falsification of public documents o tampering under the Philippine Passport Act. Dagdag pa ni Biado na ang pagbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga dumadaan sa backdoor ay magsisilbing deterrent o pangpigil at upang tanggihan na rin ng mga biktima ang ino-offer ng mga illegal recruiter. Hataw Balita ngayon. Sang-ayon ng Malacanang sa paghigpit sa mga Pilipinong aalis ng bansa patungong Myanmar dahil sa lumalalang kaso ng human trafficking at scam hubs doon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kailangan maging mas estrikto ang immigration sa pagbusisi ng mga biyahero upang maiwasan ang posibleng panganib. Dapat din muna niyang imbestigahan kung may malinaw na pupuntahan ng mga biyahero upang hindi malabag ang kanilang karapatan sa malayang paggalaw. Siguro dapat din po natin tignan po yan, maging stricto sa tamang, reasonableng pag-strict lamang po dahil hindi naman po natin pwedeng i-violate yung freedom of movement ng bawat isa. So kapag po natin nakita at napansin na wala naman silang dapat napuntahan sa Myanmar at maaari sila maging biktima, ay mas maganda pong maimbestigahan muna bago sila umalis. Hataw Balita ngayon. Matapos ang mahabang panahon ay ganap ng ahente ng National Bureau of Investigation o NBI ang nasa 76 na special investigators nito. Mula sa Special Investigator 3 na may salary grade 18 ay napromote ang mga ito bilang Agent 3 na may salary grade 22 na ayon sa NBI ay milestone sa kanilang ahensya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kasabay ng reclassification ng mga bagong ahente ay asahan ng mga Pilipinong dekalidad na serbisyo, pagbuti ang kanilang pagganap sa paglutas sa krimen at pagtaas ng antas ng kanilang kakayahan sa larangan ng pagpapatupad ng batas. Dagdag pa ni Santiago na isa katuparan ng promotion ng mga ito
dahil na rin sa tulong ng Civil Service Commission at Department of Budget and Management. Muling nagpapaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na nananatili ang posibilidad na maranasan din ng Pilipinas ang lindol na abot sa magnitude 7.0 o higit pa. Sinabi ng Philippine Institute of Volcanology Director Teresito Bacolcol na bagaman hindi magiging 100% ready ang sinuman sa isang malakas na lindol, naniniwala itong mas may kaalaman na ngayon ang mga Pilipino sa paghahanda dahil sa regular na earthquake drill. Cannot be 100% prepared. That's quite impossible. But I would say that we are more prepared now than before. Kaya malaki ang naitulong ng INDER-MC sa ating awareness dahil sa sinasagawa nating quarterly earthquake drill. People now are more aware than say 20 or 30 years ago about earthquakes and the impacts of earthquakes. Hataw Balita ngayon. Hinimok ng Malacanang ang mga local government units o LGUs na tiyakin ang kaligtasan at tibay ng mga gusali sa kanilang nakasasakupan kasunod ng malakas na lindol sa Myanmar. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat magsagawa ng masusing inspeksyon ang mga local building officers upang matiyak na sumusunod ang mga istruktura sa building code at mahigpit na ipatupad ang mga regulasyon sa pagkuha ng building permits. Binigyang din niyang hindi maaaring hulaan kung kailan mangyayari ang lindol, kaya mahalagang maagap na aksyon ng gobyerno at publiko sa paghahanda. Ang babalay kasunod ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar na kumitil sa halos 1,700 individuals at nagdulot ng libo-libong pinsala at nawawala. Sa ano naman po sa mga local government units, sa atin din po na sa idinidemand po natin hanggat maaari po na yung mga building officers nila ay magsagawa po ng mga inspection kung maaari at maging mahigpit din po sila sa pagbibigay ng mga permits sa pagpapagawa ng mga buildings na magiging maaaring hindi ganon katibay. Hataw Balita ngayon. Handa nang lumipad patungong Myanmar ang 90-man contingent ng Pilipinas upang tumulong sa search and rescue operations matapos ang malakas na lindol. Kabilang dito ang mga miyembro ng 525th Engineer Combat Battalion ng Philippine Army, grupo ng Office of the Civil Defense, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, MMDA, pribadong sektor at Department of Health. Posibleng maging hamon ang lawak ng pinsala kaya't maaaring kailanganin muna ng heavy equipment bago makapasok ang mga rescuer. Yung mga gamit namin is specialized siya for collapse structure, search and rescue. So meron kami dyan mga hydraulic, cutter, spreader, meron din kami mga dalang rotary rescue so para makapag-bridge kami sa mga collapse structures para maabot namin yung mga pasyente or yung mga kailangan na iligtas. Hataw Balita ngayon. Naglaan ang pamahalaan ng $100,000 na emergency fund para sa mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng 7.7 na magnitude na lindol sa Myanmar. Ang pondo ay gagamitin para sa medikal na tulong, relokasyon at paghahanap ng trabaho. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, 4 na Pilipino ang hindi pa natatagpuan kabilang ang mag-asawang guro. Ang embahada sa Yangon ay patuloy na patuloy na nakikipag-ugnayan sa lokal na otoridad upang hanapin sila, lalo na sa isang gumuhong kondominium. Magpapadala rin ang Pilipinas ng humanitarian team upang tumulong sa rescue effort sa Myanmar. Samantala, walang naitalang nawawala o nasugatang Pilipino sa Thailand. Hataw Balita ngayon. Pinangangambahan, kasama sa gumuhong condominium ang 4 na Pilipinong nawawala matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Myanmar. Magpapadala ang Pilipinas ng mga doktor at eksperto upang tumulong sa rescue operations kasunod ng panawagan ng Myanmar para sa tulong. Ayon sa DFA, wala pang Pilipinong humihingi ng repatriation, ngunit handa silang tumugon sakaling kailanganin.
sa tinatayang 151 ng mga Pilipino sa Myanmar, naniniwala ang lahat sila ay naapektuhan ng lindol, lalo na ang mga nasa Mandalay. I think technically, di ba sinabi ko 151 ang Filipino sa Myanmar? I would say all of them are affected because that's the worst damaged place. Wala pa silang sinasabi na wala na silang bahay, wala na silang trabaho. But we consider that they're all affected. May 4 na nawawala or unaccounted for. Maaring meron pa, hindi lang namin alam. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Perry Hall, Maryland, USA. Good morning, Kuya. Good morning sa inyo dyan, amigo Sherwin at Annie. Umalo na sa 2,056 ang bilang ng mga nasawi sa Myanmar matapos ang malakas na lindol. Ayon sa ruling junta, habang patuloy na bumababa ang pag-asang makahanap pa ng mga buhay sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Idideklara na ng pamahalaan ng National Week of Mourning hanggang April 6 kung saan ibababa sa half-mast ang watawat ng bansa bilang pakikiramay sa mga biktima. Isa ang Mandalay sa mga lugar na pinakamatindi na tinamaan ng lindol, nananatiling nasa lansangan ang maraming residente dahil sa takot sa aftershocks. Samantala, idineklara ng World Health Organization ang lindol bilang top-level emergency at nanawagan ang Red Cross ng mahigit $100 million para sa mga biktima. Hataw Balita ngayon. Ipinadeport ng Estados Unidos ang 17 pang preso sa El Salvador kahit may kasalukuyang alitan sa korte. Inilarawan ni Secretary of State Marco Rubio ang mga ito bilang mga mararahas na kriminal mula sa mga gang MS-13 at Tren de Aragua na tinuturing ng US bilang teroristang grupo. Ayon kay Rubio, kabilang ang mga bilanggo sa mga mamamatay tao at rapist. Sa bidyong ipinost ng Pangulo ng El Salvador na si Nayib Bukele, makikita ang mga bilanggo na inihatid at pinapaluhod bago ikulong. Hindi naman binanggit ni Rubio kung anong otoridad ang ginamit sa paglilipat ng mga preso. Hataw Balita ngayon. At yan po mga kababayan, ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Perry Hall, Maryland, USA. Ako si James Bontuyan, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa Barangay General Lim sa Orion, Bataan kung saan nagsasagawa o magsasagawa po ng libreng medical consultation, dental at optical check-up mamaya po. At this time, mga kasambahay, makakapanayam natin ngayong umaga si Barangay Susan Bongkasan at live na live inside the studio, inside the Radio Mobile booth. Nandito po siya. Good morning, Kapitan Jesusa. Thank you for joining us this morning, ma'am. Maraming salamat po. Is this the first time na nakasakay kayo sa ganito? Yes, ma'am. Salamat naman po. Ma'am, matanong ko po kayo. Ano yung mga uri ng serbisyong medikal ang available sa inyong barangay? Dito sa Barangay Health Center ninyo? Pati na mayroon din ba kayong mga binanggit ko kaninang services? To be honest po, wala po yung sa mga optical, sa dental. Pero sa amin sa RHU, meron po dito sa Orion. Sa barangay mismo po ay wala. At ito po ay para lang din sa mga may hypertension, yung mga buntis, yung sa mga bata po, mga bakuna. Yun po yung meron dito sa aming barangay. Kaya nga po, very thankful po kami mula sa Sangguniang Barangay. Nagpapasalamat po sa inyo sa pagbibigay po ng medical mission dito sa aming barangay. Okay, so ibig sabihin, mayroon din naman kayong service na binibigay. Yes po. Pero yung binabanggit namin kanina na mga serbisyo ay ala po kayo. Pambayan. Opo, ayan. So,
How about doctors? And then, mayroon bang available na midwife din sa health center ninyo po? Yes po, sa barangay po meron po kami talagang midwife, and the doctors is ready naman po para sa town. So, dinadala po namin sila, sineservyusan yung ating mga kabarangay para dalhin pag doctors na po yung kailangan. Okay. Dadali na sa town, but in the barangay? Within the area, wala po. Wala po kayo. How about midwife? Sa midwife barangay? po, regular po yan. Pero yung doktor, ala po. How about gamot? Kapitan Susan, kumusta? May gamot bang libre? Actually, isa po yan sa ating gustong gawin dito sa ating barangay, yung magkaroon po talaga ng libreng gamot. Sa ngayon po, wala po. But ang sanggunian naman po ay tumutulong din po pag doon sa may nanghihingi po ng pambili ng gamot. At meron din po naman din tayo ditong mga NGOs na tumutulong din po para magbigay ng gamot din po sa kabarangay natin, and we are blessed to have them. Okay. So, ibig sabihin, ang akala ko po kasi, pasensya na mama, ang akala ko po kasi yung mga gamot for hypertension, mga hypertensive patients, mayroon ibinibigay yung mga health centers. So far, wala po. So far, meron po yung iba, pero hindi po, limited lang po. Limited lang. So, ibig sabihin, itong barangay mo wala po? Limited? Opo. Pili lang? Pili lang po. Pagka kung first come, first serve. Ganun po. I see. Okay. So, hindi pala lahat ng mga barangay barangay health center ay napagkakaluman ito? Yes po. Ayan. So, at this point, ma'am, isa po sa project naman po natin yan. Yung magkaroon po talaga ng libreng gamot. And we are hoping na magkaroon din po ng butika sa barangay. Sa desire po natin. Okay. Pang ilang taon nyo na po? Pang ilang taon na ang term ninyo? Magsa-second year pa lang po ako. First bago term. Pa lang po kayo. Bago lang po. So, ano yung gusto nyo ma-attain dito po sa barangay nyo, ma'am? Since bago po kayo. Gusto ko po talaga na mapaunlad to, magkaroon ng employment, yung mga walang trabaho, para po hindi po sila ma-engage sa mga bisyo, sa pagsusugal. Gusto ko po maging po talaga sila productive. And of course, yung ibang mga facilities na kakulangan dito sa aming barangay ay isa rin po sa gusto nating mabigyang solusyon po. And of course, yun pong aming barangay hall ay matagal na po yun at lumang-luma, pero ready naman na po na i-build kasi napasukatan na po ng ating gobernador, and hopefully sana this year. Okay. Ma'am, dito sa lugar niyo po, yung mga constituents niyo, ano ang karaniwang mga sakit nila? Ano lang naman po, mga trangkaso lang po, yung mga lagnat. Nagkaroon na rin po kami ng dengue dito po. Pero ano lang po yun, mga 3 cases lang naman po. So dito sa barangay nyo, at this point, wala na po, hindi na po kayo naka-alerto tungkol doon sa dengue? Hindi, actually, every time naman alert po kami pag may mga cases na nangyayari. Okay. So, again, ano yung gusto nyo ipanawagan na yung mga constituents nyo? Dito po, yung service ng MCGI, ang dental clinic, nariyan yung iba't iba pang mga serbisyo, optical, mahalaga ito doon sa mga nakatatanda ng mga constituents nyo, madam. Ano yung gusto nyo announcements dito po sa mga constituents nyo? Go ahead, para maka-avail sila ng libreng serbisyong medical. Okay, una po sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng opportunity na magkaroon ng medical mission through the help of MCGI. Thank you po sa MCGI na patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga tao, at blessed po kami dahil kami po yung napili. Sa aking mga kabarangay, pumunta na po kayo dito sa ating plaza para ang lahat po ay maserbisyuhan. Meron po tayong libreng bunot, meron din po tayong libreng pagtingin sa mata, at may libre rin pong reading glass po yata ito. May libreng may libreng gamot. May libreng gamot din po, at free consultation, at may legal service pa po yata tayo. Kaya maraming salamat po. Napaka-bless po ng barangay namin. Ayan. Maraming salamat, ma'am. At sabi niyo po, ngayon lang kayo nakasakay dito. Yes po. Ito sa mga inobasyon ng aming Kuya Daniel Lason. At ang public service po na yan, ang libreng medical service sa ating mga kababayan, ay hindi lamang po naman dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ay serbisyo na po ito na iginagawad po sa pamamagitan at pangungunan ng aming Kuya Daniel Lason at ang MCGI.
Kapitan, thank you so much po at magandang umaga sa inyo. Thank you so much po at mapagpalang araw. Magandang umaga dito sa mga taga-Orion. Okay, back to you, Amigo Sherwin. Isinagawa kahapon ng kick-off ng pangangampanya ng hugpong sa Tawong lungsod ng mga Duterte. Unang pinuntahan ng mga ito ang mga Davaoenyo sa Katalunan, Pequeño. Si Gladys Tuabi humahataw. Hataw Balita ngayon. Bagaman ilang araw na ang nakalipas matapos opisyal na buksan ang campaign period para sa local candidates, kahapon pa lamang nagsimula ang pangangampanya ng hugpong sa Tawong lungsod ng mga Duterte. Ginanap ang kanilang kick-off campaign rally sa Katalunan, Pequeño, Davao City. Opisyal na ipinakilala ang mga Duterte na tatakbo sa halalan. Tumatakbo bilang alkalde ng lungsod si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tumatakbo rin si Congressman Paulo Duterte bilang re-electionist para sa unang distrito ng Davao City. At ang bagong pumapasok sa politika na si Rodrigo Rigo Duterte na anak ni Congressman Paulo ay tumatakbo bilang councilor. Sa naging campaign rally, muling ibinahagi ni Mayor Baste ang kanyang hinaing sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte. Gobyerno ko ka. Unya, ikaw mismo ang dili mo mutuman sa imong kaugalingong balaod. Unsang klase ka ng gobyerno? Diba? Naa may saktong proseso nga nakabutang, nakasuwat niya sa konstitusyon, nakasuwat po sa balaod sa international law nga kung mudakop kag tao unya ICC ang korte nga ang iyang trial kinahanglan mo iagi tay proseso wa nila gisunod gyud halos tanan o wa gyud at all siguro nga mamahan ay mo sige ra nagingon nga kapoy nako di nako gusto retire nako ana ba nya grabe lang gibuhat ba. Dagdag ng alkalde, mananatiling nasa kamay ng mga tao ang desisyon sa ihahalal na mga pinuno. At the end of the day, ang puwersa o tanang gahom nagyapon sa mga kamot ninyo. Bago ko mahuman, magpasalamat ko, nagbutang ta o presidente ng Bisaya, Davaoenyo 2016, si Rudy Duterte, salamat kay sa inyo mga 2022 nagbutang ta o Vice Presidente Kambur gihapon na na basig karon 2028 ato anang gihapon gilan basta tarong na ta dire. Sa kabila ng hinaharap ng mga Duterte, patuloy ang suporta ng mga Davaoenyo sa kanila. Akong gilauman sa umabot imong eleksyon nga si tatay magmadaugon gihapon maskin sa kadaghan yang gisagubang karon pero mubarog yun ang Davaoenyo, Tatay Duterte forever. Samantala ngayong araw ay bibiyahe naman sa Barangay Sirawan ang grupo para sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ryan Lopez Manongdo, ang Chief of Police ng Antipolo City Police Station, na pumanaw na ang isa sa mga biktima sa pamamaril sa Rizal Road Raids. Habang isinasampa nila sa Prosecutor's Office ang kaso laban kay Ken, ang 28 taong gulang na lalaking suspect sa pamamaril sa Antipolo City kahapon. Ang lalaking nasawi ay ang rider na tinamaan ng bala sa ulo na siyang nakahandusay na makikita sa video. Dahil sa nangyari, kailangan nang i-update ang dating 3 counts of frustrated murder na naunang naisampa sa suspect. So, yung naisampa natin ngayong hapon na 3 counts of frustrated murder, bali i-upgrade natin yun, i-amin natin siya. Kasi patay na po yung biktima, yung nakita natin na nakahandusay, yung binarilisan sa ulo. Hataw Balita ngayon.
Fully stock na ang 6 na bodega ng palay ng National Food Authority o NFA sa Bulacan. Dahil dito naismang tulungan ng NFA ang mga magsasaka sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang ani. Wala na itong sapat na imbakan para rito. Si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon. Puno na ng palay ang 6 na bodega ng National Food Authority o NFA sa Bulacan. Ayon kay Rona Talents, acting branch manager ng Bulacan NFA, dumagsa ang palay ng mga magsasaka pagpasok ng buwan ng Marso. Sa ngayon ay nasa 400,000 sako na ito. Yun pong aming warehouse, sa totoo lang puno po lahat. Ang San Miguel namin, 2 warehouse namin. Sa San Ildefonso, may 2 rin po kami. Sa Balagtas po, nilalagyan namin doon 2 warehouse din. So 6 po ngayon yung currently namimili ng palay. Pinoproblema naman ngayon ng NFA na hindi pa rin nababawasan ang naka-stock nilang bigas. Hindi kasi tumugon ang ilang local government units sa Bulacan sa food security emergency ng Department of Agriculture at Memorandum of Agreement ng Food Terminal Incorporated o FTI. Yung food security emergency, yung pagbili po ng bigas ng mga LGU, yun pong may interest lamang po na bayan, Santa Maria, Malolos, and San Rafael. Doon po sa tatlo, si San Rafael po ang nakipag-coordinate na po kay FTI, kaya lang waiting pa rin po sila sa sagot ni FTI sa approval. Samantala, kung tatanungin naman ang ilang mga magsasaka, pabor sa kanilang magbenta sa NFA kaysa sa traders na binabarat sila. Binibili ng NFA ang sariwang palay ng 18 pesos per kilo at sa traders ay 14 hanggang 15 pesos. Ang tuyong palay naman ay binibili ng NFA ng 24 pesos, sa traders ay 17 pesos, na malaking diferensya sa kita ng mga magsasaka. Kung gagamit ka ng pataba, sa mahal ng pataba, gagamit ka halimbawa sa 1 hektarya, gumamit ka ng 10 o 8 fertilizer. Ang ano po namin, kung ibibigay namin sa ganun, sobra naman ang aming magiging panglugi. Malulugi kami sa aming mga puhunan. Kung kukunin lang po ng traders na kami sa aming magsasaka yung palay ng 15 pesos ang halaga, halos balik puhunan lang po yun. Hala pong kita ang magsasaka doon. Halos yung pagod namin, hindi pa sapat doon sa pagbebentahan ng palay. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Patuloy ang mainit na aksyon sa 3rd season ng UNTV Volleyball League, kung saan bawat kupunan kanya-kanyang pakitang gilas para makuha ang panalo. Si Jed Neresina, humahataw. Victory matapos patunayan ng BFP Lady Firefighters ang kanilang lakas laban sa NCMH Wellness Warriors. Ito na ang kanilang 6th consecutive win ngayong season, kung saan natapos ang game sa score na 23-25, 22-25 at 21-25. Back to basic lang po talaga kami kasi nung last time talagang hirap kami sa receive, talagang yun yung pinagpukusan namin ngayon para talaga magkaroon kami ng palo, yung receive talaga. Tinanghal na player of the game ang import middle hitter ng team na si Shaira Jane Romo na may 3 attack points and 1 block. Para naman sa Wellness Warriors, sinabi ni Coach Arnaldo Dino, bilang paghahanda sa susunod na games, magfo-focus sila sa pagpapalakas ng endurance, service at reception ng players. Yung receiving pa rin. So, siyempre, malaking factor yon. Service at saka receive. Wala kang receive, hindi ka naman makakapalo. So, ito yung focus namin. Sabi nga sana, focus namin on the next practices, yung service, receiving, and then pati na yung endurance, babalikan ko yung endurance namin. Although medyo, alam mo na, may mga edad na ito. Yun ang focus. Endurance, tapos yung correction of some of the techniques from the service and then receiving. Yubang to Sabas. And Sabas was defense by Barrientos. Costa got it.
game, mabilis ding tinapos ng Comelec Suffragettes ang match laban sa DFA Emissaries. Nanguna sa scoring ang import-outside hitter na si Abigail Noval na nag-ambag ng 10 points, kaya naipanalo nila ang laban sa score na 13-25, 15-25 at 16-25. Ayon kay Coach Jeric Rodmar Ortega, kanilang pinag-aralan ang laro ng kanilang kalaban at nag-stick sa game plan ang team, kaya nila nakuha ang panalo. Pinanood lang din naman namin yung game nila, kung ano yung tendencies ng atake nila, kung yung defense pattern nila, as well as syempre yung service patterns nila, receiving patterns nila. So ayun, stick lang kami sa game plan kaya nakakuha namin yung win. Samantala ayon kay Coach Jose Marie Reyes, patuloy na magpapalakas ang Emissaries sa hangaring makakuha muli ng panalo this season. Magpe-prepare pa rin kami sa sarili namin, yung mga errors, then basic training. Ayaw namin mag-advance kasi kapag nag-advance kami, yung mga players ko pa rin malilito. So more basic kami. Game naman, umabot sa 4 na set ang laban ng PNP Lady Patrollers at PhilHealth Consulta Health Insurers. Nakuha ng PhilHealth Consulta ang unang set sa score na 25-19. Ngunit pagdating ng ikalawa hanggang ika-4 na set, hindi na pumayag ang Lady Patrollers at bumawi agad sa Health Insurers. Nakuha ng PNP ang second set sa score na 15-25. Dumikit ang scores ng dalawang team pagdating ng third at fourth set. Ngunit nanaig ang Lady Patrollers at tinapos na ang game sa score na 21-25 at 22-25. Player of the game ang import outside hitter na si Jalimay Villanueva na gumawa ng 17 attack points at 2 service aces. Ayon kay Coach Rod Pinalba, tinarget nilang makabalik sa momentum matapos ang first set loss. Pinatay namin muna yung momentum, saka kami paikot ng tao para mapunta sa amin yung momentum. Saka yung confident nila bumalik nung lumamang na kami. Hindi man nakuha ng PhilHealth Consulta ang panalo, sinabi ni Coach Anthony Carl Espino na ipagpapatuloy nila ang pagbuo ng chemistry ng players sa court para sa kanilang mga susunod pang laro. Wala sa focus yung players nung sa depensa, medyo nagkakalituan pa rin kami. Kasi hindi pa naman totally talaga yung rhythm nila at saka yung sa loob hindi pa ganun kabuo. And ang gagawin namin preparation, tuloy pa rin yung practice tsaka yung pagbuo namin sa kanila bilang team, as a team para magkabasa ng kilos sa loob. Sa defense pa rin kami medyo nag-a-adjust. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na Miyerkules, April 2, live pa rin mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang DFA Emissaries laban sa AFP Lady Gunner. NCMH Wellness Warriors kontra PhilHealth Consulta Health Insurers sa Game 2. At Comelec Suffragettes laban sa NHA Home Masters sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Ayan, meron tayong shoutout, Ani. Unahin ko na ang aking may bahay, of course, si Glenda, ang aming unika iha, si Elisea. At syempre ang kasama natin dito si Jerickson Bunyag at si Christian Lopez. Ani? Ayan. Alam mo, hindi ko sukat akalain magkapares tayo ng damit. Hindi ko sure din. Oo nga, napansin ko rin kanina. Hindi man tayo nag-uusap. Okay. Opo. Pasalamat ako sa lahat ng mga kasama natin diyan sa studio. Thank you so much, Adet. Maraming salamat. Sino pa ba nandyan? Okay. Ronald, Adet, thank you very much. Joshua, Marvin, Justin, Moy, Tracy, Josa, Alex. Mayroon pa.
Of course, nariyan si Paraon, nariyan si Bernie, and si Vivian Predicala. Yan, mga kasama natin dito. Yung mga medical doctors ng MCGI, ang mga medical staff, and of course kay Attorney Ruth Soriano, Ate Ruth, and of course Attorney Mel. At yung mga BP natin, binabati natin dyan dahil naka-tune in. Lalo na si BP Joseph. Thank you po, BP Bong, BP Jerry, and BP Noli, and JMJ Eusebio. Thank you very much. And also to Ma'am Nina. Yung mga kasama natin sa traffic at saka sa social media. Good morning sa inyo pong lahat. O sige, kung mayroon man ako nakalimutan, Milanio Aquino, magandang umaga. Thank you very much po. Maraming salamat dito sa lokal ng Balanga, Bataan. Thank you po. Okay. And of course, balik si ko Mami... ulit sa iyo. Alam ko meron ka pang... Apo. Oo, si Mami Beth Rason at si Edad, ayan. Tsaka si Guillermo Dumaran. So, Mami Beth, good morning. Opo. Daddy, good morning po. Okay, shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 7 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Thank you very much. Habol ko si Lynn Perez. Thank you very much. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click and subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 28. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo, at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, unang araw sa buwan ng Abril 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ayan, no, nanonood pa rin si Joy, nanay ni Diyosa. Muli po sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Annie Rentoy. UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.